Pagtapos nga ng mga mahabang long ride natin sa norte at saka sa south, bago matapos yung taon, deserve siguro ng motor natin na ADV 160 na ma-fully maintenance. Kung naghahanap kayo ng ganitong klaseng service, baka makatulong sa inyo to, kaya tara, samahan nyo ako. At dito natin sisimula sa paglilinis ng helmet. Sa simula at sa pula nakilala ko tong product na to. Ito na talaga ginagamit ko sa panglinis ng helmet, pampakintab. Kahit sa motor natin, ito ang ginagamit ko, yung graphene seal ng DXD South Detailing. At syempre yung kasangga natin mapag-group ride o solo ride, walang iba kundi ang Freedcon. At naikabit ko na pala yung Freedcon R3 sa helmet ng AirPods ko. Para sa susunod na ride namin, makakapag-usap na kami ng maayos. At grabe yung inabot ng motor natin sa long ride natin. Talagang sinalo niya lahat ng mga dumi sa kalsada. Kaya bago natin siya pa-maintenance, papaka-car wash muna natin siya ng maayos. Dahil yung mga ganitong klaseng dumi, kailangan na talaga ng pressure washer. Habang naghahantay, tamang kape muna tayo sa Gedli. Sa pagka-car wash, ito talaga favorite part ko. Sinasabon na yung motor. Pagtas nga ng ilang minuto, malinis na ulit yung motor natin na parang walang dinaan ng dilubyo. Diretso na tayo sa talagang pupuntahan natin. At dito yun sa RRJR sa Mandaluyong. Na talagang inabutan natin, ang daming ginagawang motor. Kaya kung pupunta kayo dito, medyo agahan nyo dahil talagang punuan sila. Sige nga natin medyo nagantay pa tayo ng konti dahil may ginagawa pa si Chief Mechanic Brian. At ipapagawa natin ngayon. Tulad nga na sabi ko, full maintenance ng ADV 160 natin. Tapusin mo tong video dahil i-reveal natin kung magkano nagastos natin. At nung turn na natin, simulan na ni Brian paglilinis ng CVT. Dahil kasama yon sa full maintenance package nila. At dahil medyo nabugbog yung bola natin, papalitan natin siyang bagong 17 grams. Para talaga sa akin, dito ako nagkakaroon ng dulo. Kaya pagdating talaga sa pagdotono, depende talaga sa bigat nyo. Hanggang sa binaklas na ni Brian yung pinaka-U-box ng motor natin. Dahil ang susunod na gagawin ay yung paglilinis ng makina o tinatawag na engine wash. Dito, wala naman dapat ipag-alala. Dahil aware naman sila sa mga dapat basahin at hindi dapat. Pagtapos nga basahin, ay tinutuyo rin naman kaagad to. Kaya wala talaga magiging problema. At tumatuyo na yung engine bay natin. Napakalinis na, parang bagong-bago. At ito yung pangatlong gagawin. Yung paglilinis ng fuel injector. Kasama din to sa full maintenance package nila. Kung saan ginagamitan talaga ng aparato para talagang sure ball na malilinis yung mga injector natin. At first time din natin magpapalit ng spark plug simula nung nabili natin yung motor. Dahil yung running odo natin nasa 13,000 na. At sabi ni Brian, ito ang indication ng magandang sunog ng spark plug. Pag yung sunog ng spark plug medyo color brown, ibig sabihin hindi siya rich at hindi siya lean. Good yung sunog niya, ibig sabihin tama, proper na yung... Hindi siya lean tsaka hindi siya. Tama siya. I-brown to, ibig sabihin tama yung combustion na walang pre-detonation o yung sunog sa gasolina. Ito ipapalit natin spark plug yung galing sa SeaWorks na Toyota Tusho. Gawa ng napakadami na rin gumagamit nito. At available yan dito sa RRJR kung gusto nyo magpalit. At kung wala kayong oras pumunta dito, meron yan sa TikTok shop ko. Check nyo lang yung yellow basket. Syempre, di mo mawala ang change oil. Dahil talagang mahaba ang naging long ride natin. Kailangan alaga natin sa pagpapalit ng langis. Kasama na din syempre ang gear oil. Sabi nila every other daw yung pagpapalit nun. Pero tayo sinasabay na natin dahil mura lang naman ang gear oil. At ang pinakahuli sa lahat na gagawin, itong paglilinis ng magneto. Na pangalawang beses siya na malilinis. Nakitang-kita nyo naman na buong-buo pa rin yung pininturahan ng magneto natin. Kaya tamang linis na lang talaga siya. At tamang flashing na rin ng coolant para bagong-bago yung coolant na meron ng motor natin. At pagtapos nga ng lahat ng yon, test ride muna nila para sure ball sila na pag tinurn over sa atin, maayos na yung motor. At ganito ka-solid dito sa RRJR. Nasa-search sila sa Google Maps kung gusto nyo dito magpagawa. Kaya naman sila James TV at saka si One Trip dito na nagpapagawa sa RRJR. At ngayon, papakita ko sa inyo kung magkano nagastos natin. Yung pinaka-PMS ay yung 2,000. At kung gumamit kayo ng mga ibang items, dadagdag lang yun sa total bill nyo. At para dito sa lahat ng nagastos natin, sa full maintenance ng ADV 160 natin, sumatotal, papalo na 2,760 lang naman. So, na magbabayad na tayo, pag-check ko sa Gcash ko, 78 pesos na lang yung laman. Kahit yung pag-check natin sa wallet natin, wala pala tayong dalang cash. Buti na lang, available na tong Salmon dito sa RRJR. Na pwede nyo gawing alternatibong pangbayad. Kung medyo malaki-laki yung bill nyo, mapa-maintenance man yan o mga items na nakuha nyo dito, pwede yan basta minimum 1,000. One valid ID lang ang kailangan para ma-approve. Pero kung meron pa kayong katanungan, message nyo lang sila or hanapin nyo lang si Boss Peewee o si Boss J para ma-explain sa inyo ng maayos. Tapos nga ng ilang minuto, malalaman nyo kagad kung na-approve na kayo. Available na nga pala yung mga TRC products dito sa RRJR. Tulad na ng mga side mirrors, brake hose, calipers, at ultimo yung mga suspension na nakakabit sa atin, available na dito. Kaya message nyo lang sila kung interesado kayo. At dito na natin tatapusin yung video natin, Kamix. Okay na ulit yung ADV natin. So bago matapos nga ang taon, may pumukaw sa paningin natin. Feeling natin, medyo babagay ito sa laki natin. Tingin nyo, Kamix, oras na ba para mag 300cc tayo? At muli, binabati ko kayo ng Happy New Year, Kamix. Maraming salamat sa suporta ngayong taon. At tanging hiling natin, magkakasama pa rin tayo at madagdagan. Pangako ko sa inyo, dadagdagan pa natin mga biyahe natin. Ingat sa pagpapaputok. Kita-kits tayo sa next video.